Speed training. What's up mga ka-roadies? Kaninang pauwi na kami, nagbago isip ni Papa Roy, nag-aya pa. Sabi niya mag-isang ikot pa tayo kasi sayang yung araw. Sayang yung paghihintay natin, umikot na tayo ng isa pa. Total, it's Sunday. Wow. Kaya yun, umikot pa kami ng isa. Bumalik kami sa bypass Pulilan, Baliwag. So ito na yung umpisa, speed training ang ginawa. Tinrangkohan ni Rally at pangalawa itong batang ito, nakasunod ako. Ano ko, tututok lang ako hanggang dulo. Titingnan ko kung kaya ko na yung dalahan nila. Kasi si Rally, ensayadong ensayado. Nakabiyahe na yan ng malalayo. Galing na nga ng Mount Samat yan eh. Unlike ako, nagbibuild pa lang ako ng endurance. Kanina, pag dinadala na nila ng 40 yung trangko, medyo nahihirapan na ako. Pinipilit ko na lang yung sarili ko na makadikit. Dito naman kasi medyo patulak pa yung hangin yung papunta doon sa Pulilan. Kaya medyo matulin talaga yung takbo. 35-40, umaangat pa. Malakas din itong bata na nasa harap ko. Kayang sumabay kahit maliit yung plato at malaki yung gulong. Papalapit na kami dito kay LRTK. Yan ang marker ko. Ibig sabihin malapit na dun sa kalahati. Paglampas dyan, malapit na dun sa kanto na papuntang Balukok. Siguro mga 2 kilometers pa. Patuloy na yung takbo. Talagang sobrang ensayado si Paring Rally. Hindi pa pinapalitan yan, ayaw pang papalit. Kaya lang ako, obserba muna ako at baka kapusin ako pag pumalit ako. At eto naman si Elo. Sinabihan ko siya na tapatan lang si Rally, wag overtakean. Masyadong matulin yung overtake niya sa akin. Kaya lang masyadong light yung gearing niya kasi maliit ang kanyang sprocket. Ilang speed lang kaya parang sobrang spinning niya. Yan, lumalayo kami. Kasi pag matulin yung takbo at umagwat ka ng konting ganyan, napakahirap maghabol lalo na kung malakas yung hangin. Pag umagwat kasi, sayang yung effort. Kaya as much as possible, dapat tutok na tutok ka dun sa gulong ng nasa harap mo. Kaya nagpapalit na si Paring Rally. Kala ko hanggang dulo kaya mo eh. Joke lang po. Paminsan-minsan mga karudis, kailangan din natin mag-ensayo ng ganito, yung speed. Para mag-gauge mo lang yung sarili mo kung kaya mo na. Lalo na kung lagi ka nag-i-endurance, testingin mo kung kumarga yung endurance mo. Ngayon, mag-speed ka. Pag mahaba yung speed at natapos mo, yon medyo maganda na yung ensayo mong endurance. At this point ako medyo nahihirapan na, kaya buti nag-minor dahil kanto na yan. At maraming sasakyan na tumatawid. Pagdating sa kanto na yan, may biglang siklista na biglang lumabas sa kanto. Nasigawan ko. Ayun no. Si Daryl pala. Nakita na pala kami at sasabay pala sa amin. Akala ko wala lang talagang pakialam at biglang lumiko. Yung pala si Daryl at nakita na kami, kaya gusto muna niyang sumabay. Matagal namin nakakasama na rin yan si Daryl. Dito sa mga laro dito sa bypass at minsan sa ensayo din. Ito naman si Papa Roy. Ayan na, pupunta na sa harap si Papa Roy at magtatrangko na rin yan mamaya-maya. Papa Roy, ensayado rin yan. Bukod sa road bike, nag-gym yan. At most of the time, mountain bike na malalayo ang biyahe. Mostly trail at kung saan-saan. As for me, pilit pa rin na tumututok dito lang muna ako sa likod. Ang iniisip ko, patulak yung hangin dito, for sure, pabalik, napakalakas ng hangin. Kung magtatrangko ko, baka pagpalit nila, hindi na ako makakapit. Kaya dito lang muna tayo sa likod. Ito palang bypass, kulang-kulang 10 kilometers ang isang diretsyo nito eh. So balikan nito 20 kilometers, almost. Kaya napakasarap mag-ensayo dito. Except kung bagong ulan na minsan, yung mga buhangin dyan na dala ng truck nagpuputik. Kapag natuyo, matagtag yung daan. At minsan delikado rin. Watch out for part 2 mga karudis. God bless you all and ride safe.